batch ng mga nangaling sa mundo. Sina Sammy Angara, Alan Peter Cayetano, Cheese Escudero, Doren Magarla, at Dennis Poe. Kasama sa top 6 si Nancy Binay pero hindi siya linalo. Bago nga iproklama ng President sa taas ng Magarla at Cayetano na napapabalitan ng ilan. Sa anim na naiproklama ng mga senador, 4 sa kanila ang nasasabing may pamilya nominator. Ang hinaong aktor at nakang pangulo noong 2018 na si Fernando Poe Jr. Ang number 1 senator na si Grace Poe, anak ni Joaquin. Ang importante, dahil ang kapital ko nga palagi sinasabi ay ang maganda at malinis sa pangalan ng aking ama. Naman ni FTJ noong 2018 na si Ligarda para sa senadora, gumana ang FTJ magic sa eleksyon 2013. Talagang parang vindication, diba? Parang yung FTJ factor, divine intervention yung nangyari. Sa Escudero na pang-apat sa limangan ng maikot kahapon, kongresista pa lang noon, tumuli ng tagapagsalita ni FTJ. Habang si Nancy Binay, utang rin daw ang pagkapanalo sa kanyang tatay na si Vice President Reginald Binay, na siya namang campaign manager noon ni Dakil. Sherian Torres, nakatutok, 24 oras. Kabilang sa mga agaw pang-swing sa proklamasyon kagabi, si re-elected Senador Chis Escudero at ang kanyang kasintahan na si Ate Evangelista. Si Haz ay natanong kung ang dapat siya kung tatakbo at mananalo sa mas mataas sa pwesto ang kanyang nobyo. Itong pagtutok ni Isay Reyes. Parehong kulay puti ang kasuotan ng magkasintahang Heart Evangelista at re-elected Senator Chis Escudero na magkasamang dumating sa Comelec Command Center sa PICC kagabi. Naralan, supported ng girlfriend si Heart sa proklamasyon ng kanyang nobyong senador. Chis naman, tiniyak na hindi nawalay sa kanyang tagian niya. Natapos lang tanggapin ang kanyang proclamation certificate, hanggang pumunta ang senador kay Heart na nakaabang na para batiin ng nobyo. Nung dito nilalasan ang tawa ng balala. Hindi na lang din ang kapitakang mag-siguro. I'm very happy. I'm rather cheese. I'm so glad that he is where he is now. Prayer is very powerful. Natarang din ang aktres kung handa na ba sa kaling tumakbo at naghabi sa mas mataas na pwesto ang nobyo. Layo naman. Dito yung nagkakatutok, 24 oras. I am ready. Servisyong ito ng GMA News. Sa mga kapuso nating lalabas bukas, magdala po ng palangga sa ulan dahil ngayong weekend, magiging makulimlim at posibleng umulan o magka-thunderstorm sa malaking bahagi ng bansa. Pero mas magiging thunderstorm po ang mga pagulan na aasahan kumpara nitong mga nakaraang araw. Ayon sa pag-asa, ang mga pagulan ay epekto pa rin ng pag-iral ng diffuse scale na cold front dyan po sa may Luzon. Samantalang Intertropical Convergence Zone o ITGZ naman po ang nakakapekto dyan sa Mindanao. Pero sa mga kapuso nating balak mag-outing, pwede pa rin po kayong humabol dahil hindi pa tapos ang tag-init. Base sa datos ng Weather Central, mas maaliwalas ang panahon po dito sa Timog Luzon, katulad dyan sa may Puerto Princesa, kumpara po dyan sa Hilaga at ng Luzon, tulad dyan sa Baguio at Siligurao. Ang nagpunina, mas may chance ang magka-thunderstorm bukas po yan Sabado kaysa sa araw ng Linggo. Posible rin ang maliliit na pagulan sa Visayas, pero mas mababa po ang chance ng umulan diyan sa gitnang bahagi tulad ng Cebu at Tacloban, lalong-lalo na po pagdating ng Linggo. At sa Mindanao, magiging madalas din ang mga pagulan ngayong weekend dahil pa rin yan sa epekto ng Intertropical Convergence Zone. Kaya po dyan sa Cagayan, Tawi-Tawi hanggang dyan sa may Zamboanga may mga pagulan. At sa Zamboanga City nga, umapaw ang ilog dyan po sa may Sitio, Barigon, Barangay Tugbungan, kami ng madaling araw. Matapos umulan kahapon, dulot ng ITGG. Hindi rin nakaligtas sa pagbaha ang Tugbungan Elementary School. Ang mga estudyante na naghahanda para sa Brigada Eskwela na pinitang magbota dahil sa baha sa loob ng classroom. Yan ang ating ulat panahon. Ako po si Nathan Yusuf para sa IMND sa isang totoo ng GMA News. Sa Amerika, sanggol na